Dakuin ho natin si General Torre, mga kababayan. Eto, yung kay General Torre po, pakita ko sa inyo ha. Oh, kinasuhan po si General Torre, mga kababayan. No? Sino po? Eh di ba si Senadora Amy Marcos ang nagkaso sa kanila? No, naharap ngayon sa kasong serious illegal detention si Criminal Investigation and Detention Group CIDG Chief Nicolas Torre III at siyam na iba pang opisyal ng CIDG. Ano? No? Um, ako nakikita ko dahil yan doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ano ginawa ng tao? Sinerve lang yung utos sa kanya. May pinadalang warrant of arrest, no? Nakipag-ugnayan ng Interpol. O, sa pambansang kapulisan, isinerve ni General Torre. Nasaan ang illegal detention dun? Di ba? Nasaan yung illegal detention ho doon, mga kababayan? At sinasabi nila, paulit-ulit sila, ano sabi nila? Nako, bakit nyo minamadali ang pag-aresto sa dating Pangulo? Minadali pa ho yun, mga bossing ha. 12 oras na nandoon, mga bossing. 12 oras na nandoon at nag-aarestuhan ho, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Tapos minadali pa ho yun. Sila pa ho ang argabyado, mga kababayan. Naghanap lang lawyer, may 3 lawyer na nandoon kasama si dating Pangulong Duterte. Si Medjaldia, yung asawa niya, at si, nakalimutan ko yun, si Delgra. Tapos bandang alas 9 o alas 8 na ng gabi, saka lang maghahanap sa hanapin si BP Sara. Maglo-lawyer daw po kay dating Pangulong Duterte o lawyer daw po. Eh ano yung 3? Wala lang. Eh bakit nakarating si Delgra? Si Medjaldia doon sa ICC kasama pa si dating Pangulong Duterte with matching dinala lang ho sa ospital ay pinalabas na hindi na malaman kung nasaan si dating Pangulo. Nawawala daw ho. Illegal detention. Kero Torre. Eh nakadetin ngayon sa ICC si dating Pangulong Duterte. Di ba? Sila lang ang nag-implement, mga kababayan, nung iniutos sa kanila at ang nakipag-ugnayan ay Interpol. Take note mga boss hindi puro mekta ang ICC kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po dumirekta ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Nakipag-ugnayan sila, humingi sila ng tulong doon po sa Interpol upang kumonekta sa Pilipinas. Mga bossing. Kaya ho ako, nakikita ko dito, mga kababayan, wala pangangampanya, parte lang ho ito ng pangangampanya ni Amy Marcos, mga bossing. Bakit to? Wala daos-dos. Yung kanyang daos-dos yung kanyang career, no, para makabalik sa Senado. Ngayon, hindi niya makuha ng buo yung suporta ng mga DDS. No? Hindi niya makuha. Kailangan may mapatunayan siya sa mga DDS para makuha niya yung boto. Baka sakali na iboto siya nila Maharlika. Baka sakali na iboto siya. Sino pa ba yung umayaw dyan? Si Panelo. Baka sakali magustuhan siya ni Hanilet. Di po ba? Kasuhan natin si General Torre at yung iba pa. Para mapapaniwala ko sila na talagang nasa sa kanila kami. Di po ba? Para mapaintindi ko sa kanila na talagang DDS ako. Di po ba? Ano mangyayari dito, mga kababayan? Wala din ho ito. Mababasura din ho ito, mga bossing. No? Kasama lang po si General Torre doon sa kinasangkapan nila para ipamukha doon sa mga DDS na talagang si Amy Marcos ay DDS, no? O maka-Duterte talaga siya. Kasi wala na siyang pag-asa sa mga supporter po ni Pangulong Bongbong Marcos at sa government supporter, mga bossing. Wala na ho siyang pag-asa.
Bakit to natin nasasabi? Sukdulan na po ang galit sa kanya ng mga biruin nyo, loyalista pa ho iyon ha. Ang mga loyalista po, mga kababayan, ako kasi hindi ko kayang ikonsidera ang sarili ko bilang loyalista. Ang mga loyalista po para sa akin, mataas po ang tingin ko sa mga yan. Ano po? Hindi ko sinasabi na ayoko maging loyalista, pero mataas po ang tingin ko sa kanila. Sila po, yung simulat sa pool pa lang, mga bossing, nakaupo pa lang po si dating Pangulong Marcos Sr., nandyan na po sila. Bumagsak, bumaba sa pwesto, napadala sa Hawaii, at kung saan-saan pa, nawala sa posisyon, matagal na natahimik, nandyan pa din po sila. Loyal po sila sa mga Marcos, mga kababayan. Ako po, ngayon, kumbaga, nito lang naman po ako sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi naman etong naupo lang siya. Pero, yung mga panahon na namulat na po ako, mga kababayan. No? Biruin mo, pati loyalista ho, mga kababayan. Galit kay Amy Marcos dahil sa ginagawa niya. O, ano gagawin niya? Ay, nako. O sige, dahil wala na akong pag-asa doon sa sa mga loyalista at doon sa mga sumusuporta kay Bongbong na aking kapatid, magpaka-DDS na lang ako. At the show must go on. Kasuhan ko. O kasuhan pati sila General Torre. Di po ba? Ang tanong, siyempre mag-iisip yung mga DDS. Itong si Marcoleta, ang tagal nang nandito sa atin. No? Tapos pag siningit natin si Amy Marcos, nakikita nyo naman ho yung posisyonan, mga kababayan, doon sa 12. Di ba? Di kapag kasi Amy pa ang siningit nila doon, lalong makukulelat yung mga Marcoleta. Lalong makukulelat yung mga Kibuloy, mga Vic Rodriguez. Aagaw ng posisyon pa sa kanila yun. Mapapaisip ang mga DDS niyan. Iboto ba si Amy? O si Marcoleta na lang? Yan ho ang tanong. Kung etong mga show na ginagawa niya, mapapaniwala pa din niya yung mga DDS o kung mapapaniwala niya yung mga DDS, mga kababayan. Ganun lang ho yun. Ngayon, dakuin ho natin si Harry Roque muna o si Pulong. Alisin ko na tong kay General Torre. Si Pulong muna. Sumagot na si Pulong, mga kababayan. May 3, ayan May 3, mga bossing.